Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Cunha, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig ng Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, kumay na pinagaling ng Maria, ay ating po yung binabagi sa inyo sa lingkong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag magpaninglang sa Diablo, pairali ng katarungan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Jesus. Ngayon po ay babasahin po sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. Ayon po dito sa 2 Thessalonica, Kabanata 2, Talata 13, hanggang 15 mensahe. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya na mapapahamak ng mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap ang katotohanan. Yung pinubayan ng Diyos na silimanin lang ng Espiritu ng Kuman. At papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng bumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Pagtutuloy po natin sa mga taga-Efeso, Banata 5, Talata 6, huwag kayo naman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makisangkot sa kanila. Pagtutuloy po natin sa mga kay Apostol Santiago, Banata 3, Talata 11. Ito po ang mensahe. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi mapagpakunwari at ang binhi ng kapayapaan na iniasip ng taong may sa kapayapaan ay namumunga ng katuwiran. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, sa Banata 12, Talatang 7, hanggang 20, dito po ang mensahe. Huwag kayong gumanti ng masasama. Sikapin ninyo mamuhay ng marangal sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipabayan niyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Evangelization ng ating pag-evangelyo. At ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at ang gayon din ng ating banal na Panginoon Kristo at Espiritu. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. At ngayon ay paliliwanag ko naman sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa tema na huwag magpanindang sa Diablo, ay rally ng katarungan sa pananalig sa Panginoon Diyos at Panginoong Yeso Kristo. Yan. Nais pong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Yeso Kristo na tayo ay mamuhay na mayroong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Kristo. Iwasan natin na tayo ay magpanindang sa Diablo. So huwag tayo magpaloko, huwag tayo magpanindang o padaya sa mga Diablo sapagkat tayo ay mapapahamak pagdating ng panahon. Huwag natin pabayaan na tayo ay mahikayat ng Diablo sa masamang mga gawain o sa gawain ng Diablo. So tayo ay huwag magpadaya sa mga maling pangatwiran o pangatwiran para tayo ay mahikayat sa paggawa ng hindi mabuti o mahikayat tayo sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Bagkos, tayo ay mamuhay ng ayon sa karunungan ng ating banal na Panginoon Diyos upang hindi tayo manindang upang hindi tayo maloko at madaya ni luman sa maling pangangatwiran. Kung tayo ay mangangatwiran at mayroong kaisipan at puso at pag-uugali na mula sa Diyos, mula sa pagkinig at sa buhay ng mabuting balita at partikular na pagpapahirap ng katarungan. Ngayon, kung tayo ay mamumuhay sa mabuting balita, tayo ay hindi maluluko ng sinumang tao na gayon din ng mga demon para tayo ay lumilis sa kalooban ng ating Panginoon. At tayo ay mapahamak, tayo ay maparusahan sa impyerno, tayo ay mapahamak
sa pamumuhay na ito. Sapagkat kapag tayo ay nanilang ng dyablo, tayo ay gagawa ng masama. Kapag tayo ay nabudyo sa paggawa ng hindi mabuti at tayo ay lumali sa paggawa ng hindi mabuti, tayo yung mapapahamak. Kagaya, halimbawa tayo ay lumabag sa batas. Yung paglabag natin sa batas, kahit nga bago pa lamang, at kung ito ay nahuli ka, so pwede kang mapahamak. Ikaw ay makulong. At pinakamasaklap kung ikaw ay buti ng hindi maganda sa kamay ng batas. Yeah. So kaya tayo ay iwasan natin na mali lang tayo nakasama. Upang tayo ay hindi magdisiplina ng mabigat hindi tayo magdisiplina ng pamahalaan na tayo ay gulo o tayo ay mapaslang nila. Lalo na kung mabigat na pagkakasala o mabigat na mga lalo na mayroon din nasa pamahalaan na gumagamit din ng hindi mabuti laban sa kasamaan. Kaya nga tayo lahat nasa pamahalaan o hindi mo nasa pamahalaan, sabi ng Panginoon Diyos ay tayo ay para hindi manilang ng dyablo, magpayaran tayo ng katarungan. So ngayon, gumanti ng masama sa masama. So yung pamahalaan, pairarin nila kung ano yung matuwid at mabuting pamamahala. Yung mga tao, yung masama, umayon ka sa iyong katatayuan bilang isang huwag kang gaganti ng masama. Mayroong pamahalaan dyan at ang gabay ng Panginoon Diyos, pwede tayo magpatawad, pagbaguhin natin sila, iwasan natin sila. Yan, at tayo ay magpasensya. Yan ang pwede natin iharap ng pangaraniwang tao, pangaraniwang ng palataya, laban sa kasamaan. So sila ay, kung mayroong gumawa ng masama sa iyo, mayroong gumawa ng masama sa kapwa, alam natin yan. So tayo ay maging concerned na sila. Maging concerned sa akin yung pamahalaan, or kung ikaw ang ginagawa ng masama, ireklamo mo sila, or pa-actionin mo yung pamahalaan para sa kapwa-tao mo, para matigil ng justisya, para mapatigil yung kasamaan, hindi lumagana. Pagbaguhin mo sa kung maging nagaya na ginagawa natin, tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, hinihikayat natin na ang mga tao ay mamuhay ay sa mabuting balita, mamuhay ng mabuti, matuwid. Yung pamahalaan, magabayan natin na mamahala ng mabuti, ay ituwid ang disiplinahin ng matuwid. Ang mga tao gabayan sa mabuting pamumuhay at hindi yung mga masama. So tayo ay ganyan dapat natin naharap yung mga masamaan na sila ay sa ganitong pangangaral or casually may pag-usap ka, pagbaguhin mo sila mga bagay, kung sila ay makakausap pa, maawat mo sila sa kanilang ginagawa, well, iwasan mo sila. So ganoon ang ilang mga bagay na mula doon sa mga bagay na makatarungan at makadiyos at makaspiritual, sila natin naharap. Or else sila ay narapatan ng justisya ng pamahalaan bilang pulitin para sila. Pero kung sila ay pagbaguhin natin or pagpapasensya at kalakakibat ng pagpapabago. Siyempre, kung pinagbabago mo, pinagpapasensya mo, hindi naman masama or ibang tao. So, kaya mo siyang makapagbago. Ngayon, kung hindi mo kaya makapagbago, so disiplina pamahalaan yan at ipagpasa Diyos na nga natin ang lahat. Siya ang gaganti sa lahat ng bagay. So, yan ay kung hindi siya madisiplina ng pamahalaan, yung Diyos ang didisiplina sa kanya o gaganti doon sa mga ginagawa niya. So, yan yung makatarungan na dapat natin ayon sa Diyos at na dapat natin gawin para sa pakikihirap sa sino mang masama na gumagawa ng hindi mabuti. O para tayo ay imanin lang ng espiritu ng kamalian na kung mayroong gumawa ng masama at tayo ay makikita yung ginagawin din natin ng masama o hindi magagandang mga hakbang. So yan. Kaya tayo ay iwasan natin tayo manampalataya ng Diyos sa mga pakita ng kapita sa buhay ng mga isa. Magkaroon tayo ng karula sa Panginoon. Tayo hindi tayo manuloko ni Luman. Hindi tayo manuloko mula sa Diablo at manuloko ni Luman. Yung ating espiritu ay hindi mauudlukan. Para ng ating katawang ito ay gabay ng udyok ng Diablo para tayo ay mabilis kumibig sa mga kasama sa paligid. So tayo mismo ang gumagawa ng hindi mabuti. So kaya kapag tayo ay tayo ay gumagawa ng hindi mabuti, kung titingnan natin yan ay tayo ay
natitempt sa hindi mabuti hanggang sa tayo ay nasa ilalim na ng udyok ng demonyo para patulan natin yung mga kasama. So wag natin palilimin ang mga bagay na yan. Kapag tayo ay natitempt, so tayo agad ay mag-isip, pilitin natin na ma-struggle yung mabuting pamumuhay at hindi tayo ay madala sa maling pamumuhay. So ano ba, anumang bagay yun, tayo ando sa masamang yun. So may iwasan natin, pilitin natin na iwasan yun tayo ng mabuti. Para tayo hindi mapailalim sa paningin ng mundo. So tayo ay nakakawala sa paningin ng Diablo kung tayo ay matibay yung mga. Kaya palagi natin hilingin sa Panginoon, gabayan tayo na hindi kami dapat. Paliwanagan agad tayo mali or natin sa isang bagay. Tayo ay tao, tayo ay madaling matin. So ngayon ay kinakailangan ay tayo ay maparani tayo matin. Hindi naman katuwira palagi tayo ay matin. Diba? Diba, nagugutom tayo. Pati, isang araw ka, dalawang araw hindi kumakain. Nagnakaw ka. Nagkakit ka magnakaw. Pwede ka naman humingi. Pwede ka naman magsalimot kahit saan. Pagkat pwede ka naman sa pagalaan. Maraming pumamaraan para kumain ka. So, mas mahiya ka na gumawa ng ganung bagay kaysa doon sa mamalimos ka. Kasi mas matulog yun eh. Or, yung ikaw ay humingi ng tulong doon sa pamahalaan, humingi ka ng tulong sa sino man tao. Mas mabuti yun kaysa pagnakaw ka. Diba? So, kaya huwag tayong mawala. Manampalataya, sabi nga ng Panginoon. So, manampalataya ka sa Kanya at huwag kang babalisa doon sa iyong mga kakain. So, manampalataya ka at ikaw ay gumayos para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay ng mga Panginoon. Hindi naman ibig sabihin kapag ikaw ay nagpalataya sa Panginoon Diyos, hindi ka nakikita, sabi nga ng Diyos, huwag kang tamad. Ikaw ay magpagsunod ng gawain at sa iyong kakanin, di ba? So ibig sabihin, ikaw ay nanampalataya at mayroon kang gawa para sa mga at ibibigay niya sa iyo yung mga gawa. Ang nangyayari kasi, kahit na anong gulong mo, hanap mo ng trabaho, hindi ka makatrabaho. Dahil nga sa pag ikaw ay walang, lalo na kung ikaw ay iba't iba ang katatanyo sa buhay. Meron mga ganun mga bagay na nauwi ka dun sa wala kang kaalaman sa pagtatrabaho, kaalaman sa mga trabaho. Kaya nagkandahirap ka at wala kang mapasok ng trabaho. Pero quality, sistema, mga ganun mga bagay na apekto sa isang tao na hindi lamang basta-tamad. Hindi ka nakakapagbuhay na sapat. So yun, muli, sana ay nagabayan namin kayo ng mabuting balita sa ating magbahagi ng dito sa The Bible Evangelization sa Evangelio at kayo ay magabayan ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan at isabuhay ang mabuting balita. So ang katulungan mula sa Diyos para tayo ay makapabuhay na matuloy at hindi sa malinag ng Diablo at mali pangangatwiran na tayo ay malikaya sa masamang bayan o maling hakbangin ng pamumuhay. Tapos, tayo ay nasa tamang hakbangin ng pamumuhay na naayon sa kalooban mula sa mabuting balita. At sana tayo magpalataya na tayo pagbigyan ng ating Mahal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo ng Banal na Santa Maria, tayo palagi niyang gawin ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At paliwanag lahat ng mga makakapakinig sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Hindi lamang sa paggabay na ito ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria o sa pagpinig na ito ay sa pagpinig ninyo ng mabuting balita, ito ay makagagabay sa inyo at makapagbibigay sa inyo o makapagbibigay ng kaligtasan spiritual sa pagtalima ng balita. Gayon din ay gagabayan tayo ng Panginoon Diyos ng kanyang iba't ibang mga pag-iimala sa pagsasabuhay ng mabuting balita na tayo makapamumuhay na maayos na ligtas sa mga hirap at kahamakan at ipapalain tayo araw na pamumuhay. Basically, na pangangailangan natin at dapat na mga usually na dapat na gabay natin sa mga araw na ligtas tayo sa pagsasabuhay ng kahamakan, magandang kalusugan, tayo ay hindi tayo ay magpapala sa ating mga. So, kaya tayo ay willing or sa buhay natin ng mabuting balita at
ganyan tayo dapat pagka mananalangin tayo sa ating Panginoon. Isama natin sa ating pananalangin at kung tayo makalimot ng pananalangin, so tayo araw-araw salamat sa ating Panginoon Diyos sa pagpapala ng kaloob at samahan natin kayo. Kagaya ng tinuro ng Panginoon Diyos na kung paano tayo mananalangin ng Our Father, yan ay ating pinalangin na kung saan ito ay ano na lahat kung tayo sa pananalangin na yan, kung paano tayo kung pag-usap sa Panginoon, ano na lang sa Panginoon para tayo ay kagaya noon ng ating mga tinulog at isama. At ngunit ay no-centered unity, tayo magkaisa at maniwalagan nyo at mga iyon. So, nawain natin yung mga paniniwala ng bawat isa, respeto at maiwasan natin yung isbaan, na uwi sa karas at mga labanan na nangyayari nga sa mundo, maging sa ating bansa. So, ngayon ay bakos, pakikaya tayo ng pagpapaliran ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan. Doon sa Vatican at sa Siki, patuloy kayong maniwalagan ng Banal na Santa Maria patuloy ng pagbuklurin yung isang katauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting bansa. At ating munting kakayanan ng tayo patuloy ng maasa ng paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo mula sa paggabay ng Banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan at pagmimilagro na mapagbuklod natin at samahan tayo mga isang katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting bansa. Sa mga kapamalaan, kayo patuloy ng maliwanagan at magabayan ng mabuting balita mula dito sa ating aparo at kayo ay mamahalan ng mabuting matuwid ayon sa Panginoon Diyos at tugunin niyo yung karapatan at patas ng Espiritu. Ito yung makapamumuhay ng mabuti at maunlad ang yun, magandang hapon sa inyong lahat at doon sa aming lokal na pamahalaan, patuloy yung pagabayan, nakalimutan na kami ng Santa Maria at pamahala kayo ng mabuting ulit. Doon sa aming parokya, bayan ng Santa Quezon, kayo patuloy maliwanagan at pagbuklurin nyo yung mamamayan ng Santa Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula. Magandang hapon sa inyong lahat.